Mukhang kumpleto na itong 3-team trade proposal na itong Magnolia, Phoenix at Terra Firma Jeep. At ang mangyayari dito, itong Magnolia Chicken Templados ay makukuha nila itong si JV Mocon mula dito sa Phoenix. Samantala naman, itong Phoenix Fuel Masters makukuha si Andreas Kahilig mula dito sa Terra Firma Jeep. At ang Terra Firma naman ang makukuha itong si Rom de la Rosa mula dito sa Magnolia Chicken Templados. Kung titignan natin yung mga nabanggit na players, ito ay mga role players pero mga importante ang magiging kontribusyon to sa mga teams na pupuntahan nila. Itong si JV Mocon, additional na scorer yan para dito sa Magnolia. Ang pagkuha ni Mocon nitong si Coach Victolero ay isang senyales na handa na silang pakawalan itong si Calvin Abueva dahil ang posisyon ni Mocon at ni Abueva ay iisa lamang. Pati itong si Rom de la Rosa actually. So sa tingin ko magiging bagay itong si Mocon dito sa Magnolia. Small forward si Mocon, power forward itong si Xavier Lucero. Sa panig naman itong Phoenix, kapag nakuha nila itong si Andreas Kahilig, magkakaroon sila ng isa pang big man bukod dito kay Kai Balungay. Alam natin na ang Phoenix talaga ay kulang sa mga sentro at kapag nakuha nila itong si Andreas Kahilig, at least magkakaroon sila ng isang 6'5 na power forward na matapang sa pag-rebound at depensa. Makatutulong yan sa kanilang lineup. Sa panig naman nitong Terra Firma Jeep, si Rom de la Rosa ay isang two-way player sa opensa at sa depensa, at sa tingin ko malaki maitulong yan sa lineup nitong si Coach Jana Del Cardel. Kaya dahil balanse naman yung trade na ito, hindi ito magkakaroon ng problema dito sa PBA Trade Committee pagdating sa approval. Kaya sa lalo't madaling panahon nakakita ko na ma-approve ang ganito na klaseng trade proposal. Ang Converge Fiber Excess ngayon ay patuloy yung kanilang pagre-rebuild at bukod dito sa mga draft picks na kanilang nakuha, titignan natin kung kukuha pa sila ng iba pang mga nabanggit na players katulad nito sila Encho Serrano at ang veterano na si Arwin Santos at si Alex Cabagnot. Alam natin na ito si Encho Serrano ever since nung lumipat yan sa MPBL, meron ang mga balita na ito'y magpupunta sa Converge. Siguro ang pinagtatalunan na lamang ay yung rights nito. Dahil siyempre yung rights ni Serrano ay nasa Phoenix Fuel Masters pa rin dahil doon siya huling naglaro. So yan ang aabangan natin kung ito ay babalik pa dito sa PBA. If ever bumalik sa PBA itong si Serrano at gusto siyang kunin ng Converge, kinakailangan makuha nila yung rights niya mula sa Phoenix. Sa tingin ko madali lang yan. Pwede nilang i-trade straight up itong si Aljun Melesio. Kung ibibigay nila si Melesio dito para kay Serrano, sa tingin ko papayag naman itong Converge itong Phoenix dahil pareho naman ng trade value itong si Melesio at itong si Encho Serrano. So ang hinihintay na siguro yung timing. Baka itong si Serrano ay meron pang commitment dito sa ball club niya sa MPBL kaya hindi pa makaalis. Yan lang siguro ang iniintay. At yan din ang dahilan siguro kung ba't yung pangalan ni Melesio ay palagi nalalagay sa trading block. Malamang iintay na lamang na ito ay mapunta dito sa Phoenix kapalit itong si Serrano. Sa ngayon nakafocus itong Converge Fiber Excess sa pagpapalakas ng kanilang lineup dahil syempre alam natin hindi pa makapaglalaro si Justin Baltasar ngayong conference na to. So iyan yung tinitignan maigi itong si Coach Aldin Ayo. Pero ganun pa man, asahan natin na magkakaroon tayo ng chance na makita yung iba pang mga players na nakuha ng Converge. Kaya umaasa ang marami na magiging mas maganda yung performance nila ngayong Governor's Cup kahit na wala pa itong si Justin Baltasar.